Okay, so for this example, ang i-introduce ko naman na topic dito ay yung tinatawag natin na variables and data types. So meron tayong iba't ibang klaseng data types na kailangan maintindihan kapag nag-aaral tayo ng programming. Okay? Ang unang data type will be int. So, ang int ay short po siya sa integer. Ibig sabihin, kapag sinabi nating integer, ito po ay whole number. Okay, so since yung first data type will be integer, ibig sabihin yan whole number, equivalent po yan sa for example, 10, 20, 40, 60, 100, basta walang decimals. Yan po yung data type int na meron tayo. Okay, so after ng data type, guys, sa programming sa Java or boss after ng data type, no, dinideclare natin yung tinatawag natin na variable. So ano nga ba yung variable? Ang variable ay storage or container. So lalagyan siya ng value. Okay, so lalagyan siya ng value. Ano ba yung mga value? For example, etong 10, 20, 40, 60, 100, those are value. Ngayon, kapag ang ginawa natin ay int age, ibig sabihin, ang data type mo, primary word of data type is determine what kind of data will be inserted. Okay, so yan yung primary work ng data type. To determine kung anong klaseng data yung i-receive natin. Ngayon, sino yung magre-receive? Ang magre-receive ay si variable. Kasi nga, storage siya or container ng value. So, yung value na yan, madedetermine natin based sa kung anong data type yung ginagamit natin. Okay? So, since int yung data type natin, basically, we already now determine kung anong klaseng data yung i-receive. Whole number. Okay? So, wala naman sigurong age na may decimals, di ba? Wala namang ganun. So, ngayon, kapag after natin dineclare ang data type, tapos nag-declare ka ng variable, kapag nag-equal ka, ibig sabihin ng equal, yan, or yung equal na to, equal means assigning of value. So, kapag gumamit ka ng equal na ganito, you are assigning value sa variable. And ano yung value na yon? Let's say, for example, 25. So, ang mangyayari, semicolon. Okay? So, data type, we determine kung anong klaseng data, whole number, walang decimal. Saan natin ipapasok yung data na yon? Sa variable na tinatawag natin na age. So, ang variable can be renamed. Bahala kayo or bahala ka kung anong klaseng variable name ang gagamitin mo. But a little piece of advice, kapag nag-create ka ng variable, make it meaningful. Ibig sabihin, wag random name or wag random variable ang gagamitin mo. Ibigay mong pangalan sa kanya kung ano yung primary na trabaho niya. For example, dito, ang pinakatrabaho ng variable ko is to hold yung age ng magiging user ko. Okay? So, yun yung advice pagdating sa variable. Ngayon, yung equal natin will be assigning of value at ang value natin will be 25. Kung mapapansin nyo, wala siyang decimal kasi nga whole number yung gagamitin natin. At the end of the program ay meron tayong semicolon. Line of code ay meron tayong semicolon. Ibig sabihin, we terminate yung line 7 natin. So, okay na siya. Next na data type, meron tayong tinatawag na double. So, ang double ay with decimals. Okay, so kapag ang data type mo ay double,
Ibig sabihin po niyan with decimals ang value na i-receive natin. Let's say for example, meron kang variable na price. Ang i-assign mong value kay price ay 19.99. Okay? So, yan yung example of double. Meron siyang decimals. Okay? Another thing na variable natin will be, na data type will be character. Okay? So, ang character meaning po niyan ay single letter or symbol. Okay? So, ang character po natin or char, para po siya sa single letter or symbols. Yan, diyan siya ginagamit. Tapos, ang next part will be yung variable name. Let's say for example, grade yung gagawin natin. And then, equal natin siya ngayon sa tinatawag natin na A. Kasi nga, single letter lang or symbol yung pwede natin i-assign kay character na grade. Okay? Tapos, lalagyan natin siya ng semicolon. Now guys, mapapansin nyo, sa ating grade or sa ating character, sa value ay meron siyang single quotation. Unlike sa dalawa na to. Kapag integer or numbers yung ginagamit natin, wala po silang single quote. Pero kapag character po yan, meron pong single quote yan. Remember always, kapag ang data type mo ay character, meron siya palaging single quotation. So, yun yung tatandaan. Tapos, ang variable natin, of course, make it meaningful. Okay? Next na data type, meron tayo ay yung bool or yung tinatawag natin na boolean. Okay? Ang boolean naman natin, guys, ang magiging value lang niya ay true or false. Sa program, kapag true yung program natin, usually ang ina-output niya ay 1. Kapag naman false yan ay 0. Yun lang yung true or false niya. Kapag nakita mo yung 1 na output, ibig sabihin true yun. Kapag 0 naman, ibig sabihin false yun. So, yun yung trabaho ng Boolean data type natin. After that, let's say create natin yung variable niya. Java is fun. Okay, so for example, yan yung variable natin and then equal natin siya sa true. So, ibig sabihin, yung Java ay fun siya. Now, kung gusto nating i-print yung mga yan, ang gagawin natin ay di-declare natin yung system.out.println and then, maglalagay ako ng double quotation. Ang ilalagay ko dito, age is, okay? So, ang gagawin ngayon natin guys, eto, naka-double quote sila, age is, so instruction lang yan. Kapag nilagyan natin siya ng plus, and then, tinawag natin yung age. Etong age na ito is eto siya. Okay? So, ang mangyayari kapag rinan natin yung program, mapapansin nyo, ang output natin ay age is 25. Ngayon, si 25, sino bang may hawak sa kanya? Di ba yung age? Kaya kapag tinawag ko si age dito, ang tendency lalabas yung 25. Kasi siya yung may hawak. Ngayon, yung sa loob ng double quotation natin, instruction yan guys. Kung para saan yung i-output natin. In this case, age. So, pwede ba tayo mag-wrong spelling sa age? For example, edge yung gagawin natin. Iraran natin yung program. Mapapansin nyo okay lang, hindi siya nagkaka-error. Pero ang problema dito, yung instruction natin mali siya. So, make sure na kahit nasa double quotation ka, ay hindi ka magro-wrong spelling kahit hindi siya nag-e-error. Bakit? Magkakaroon ng problema yung user mo sa program mo kasi hindi niya alam kung para saan yung value na 25. Okay? So ngayon, kakopy ko yan. And then, ipipaste ko siya. Ngayon guys, ang gagawin ko, papalitan ko na lang si age ng price. Ibig sabihin, tatawagin ko ngayon yung 19.99 and then copy, paste. Tatawagin ko naman si grade, paste, copy,
Space, tatawagin ko naman si Java is fun. Ngayon, kapag rinan natin yung program, ito yung magiging output natin. 25, 19.19, A, true, or 1. Yun yung magiging output natin. Okay. So, mapapansin nyo, ito yung output ngayon natin. Delete ko lang, tapos run ulit. Okay, so mapapansin nyo, 25, 19.99, A, and true. So, yan po yung magiging output natin using yung system.out natin or yung printing natin. Okay? So, yan yung examples of variables natin. Again, ang variables ay storage po siya. Ang data type ay determine what kind of data will be inserted sa mismong variable nyo. Remind ko lang ulit, kapag character, single quotation po ang ginagamit. Single quotation kapag character.